po natin ang ating text na makikita sa Isaiah 55 verse 6. Isaiah 55 verse 6, lumapit na kayo sa Panginoon at tumawag sa Kanya habang naririyan pa siya para tulungan kayo. Basbasan ng Diyos ang Kanyang mga salita at maging tayong lahat na mag-aaral ng Kanyang mga salita. So sabi po doon sa text na binasa natin, seek the Lord while He can be found, or habang nariyan daw po siya, lumapit tayo at tumawag sa Kanya. Bakit po? Nawawala ba ang Diyos? Nawawala ba ang Diyos? Bakit kailangan natin siya isip? So, hindi po siya nawawala. Pero yung presensya niya, maaring siyang mawala po sa buhay po natin. Yun yung pwedeng mawala kapag hindi na po siya yung priority natin, hindi na po siya yung tayo nananalangin, hindi tayo umaattend ng mga gawain, hindi po siya yung inuna natin, di ba? So yun talaga mararamdaman po natin na nag-depart ang presence ng Panginoon. Na nararamdaman natin na malayo tayo sa Panginoon, na hindi tayo makakonect sa Kanya once po tayo po ay nagpapakaya sa gawain ng Panginoon. Yung mararamdaman natin talaga. But para sa Lord, as far as the Lord is concerned, He is God of order. So, lahat po, all things are made on earth with the beginning and with an end. So lahat po yun. Talagang merong katapusan ang lahat ng bagay. Lahat ng creation ng ginawa ng Lord ay katapusan. Ang Diyos lang ang walang katapusan. Siya yung first, siya yung end. Wala siyang katapusan. Sabi nga po sa mga Naral 3:1 and Wala pa po, sis. ang Naral 3:1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Verse 2, ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. So, lahat po merong katapusan. Mababasa po natin yan sa verses 3 and 8, o yung iba't ibang bagay na may katapusan. Po. Kaya habang matatagpuan pa natin ang Lord sa ating buhay, hanapin natin at lumapit sa Kanya palagi. Palagi po. Yan po yung topic natin sa gabing ito. Teacher Angel, wala po. Topic natin is seek God while He can be found. Seek God while He can be found. Teacher Angel. So sabi po dyan, why seek God while He can be found? Bakit po natin siya isi-seek? Bakit po natin siya hanapin? Sabi dyan, kung hindi naman siya nawawala, pero bakit po natin siya hanapin? So, because, Teacher Angel, wala po tayong PowerPoint. Wala po. Wala kaming nakikita. Teacher Angel? Si Teacher Angel nawawala. Dali lang po. Wala, nawawala. Kasi mga connection ngayon ang namang problema tayo. Teacher Angel? Teacher Angel? Bakit wala?
ma-share. Ay, bakit siya nawala? Ano ba nagawa yun sa inyo? Wala siya, hindi siya nag-email sa akin. Sige, ma'am. Sister Cora, Yes pwedeng po. gamitin po yung sa akin. Pwede ba? Ano ba? Si Sister Janine. Hanapin ko lang po. Hindi rin siya nagtumasagot sa ano eh. Ay, ma'am, nawawala lang po yung internet connection ko po. Okay na po. Okay na? Siya Angel, okay na? Angel. Siya Angel, okay na ba tayo? Hello po, Teacher Angel. Maribig, nakahanda na ba PowerPoint mo? Pwede po, Sister Janine. Ano? Wala sa Teacher Angel. Sister Janine na lang po. Po. Wait lang po. So, ayan na po yung topic po natin. Sick God while he can be ayan na po yung topic natin. Wala lang po yung bakit po natin siya isisik because time will come that the open door will be closed. Ayan po yung dahilan. Dapat natin siyang isik kasi nga po darating yung time na ngayon open door pa open door pa pero darating yung pagkakataon na ito po ay mag-close. Yan po, yun talagang wala na po. Sabi nga sa Matthew 25:10-12, Matthew 25 verse 10. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isipara ang pinto. Verse 11. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Verse 12, ngunit tumugon siya, tandaan ninyo, hindi kayo nakikilala. yan po yung sinabi po natin na that is the end of time na hindi na po mabuksan yung pintuan po pag yan po ay nasara na po. Kaya nagsasabi natin, time will come na yung open door natin ngayon ay masasarahan. Yan po. Kapag hindi po tayo nakapasok, po, masasarahan po tayo. So lahat lamang po ng nakapasok po yun yung
mga humanap sa ating Panginoon, yun lang po ang makakapasok po sa pintuan na yan. Tingnan natin sa pahayag 3:7 and B. Pahayag 3:7b, walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. Amen. Dahil hindi na po siya matatagpuan. Ang ating Panginoon lamang po yung may authority para magbukas at magsara. Once na sinara na po yung pinto, hindi na po natin matatagpuan ang hindi na siya matatagpuan ng mga hahanap sa kanya kung meron pa. Katulad mo binasa natin yung 5 foolish virgin na hindi na po na sila nakapasok na po. Kahit hanapin pa natin siya, hindi na nasarhan na po yung pintuan ng langit. Kaya hanggat may panahon pa, let us continue to seek the Lord while He can be found and draw near to Him. Lagi po tayong lumapit. So ano po ba talaga ang dapat nating hanapin sa Panginoon? What to seek from God? What to seek from God? Number 1, sa mga unbelievers, ano daw po yung dapat isik ng mga unbelievers? Seek for deliverance. Yan po. Sa mga hindi pa po tumatanggap sa Lord, sa mga hindi pa kumikilala sa Lord, ang dapat na nilang hanapin ay ang deliverance o yung pagliligtas sa kanila. Na po, dapat panalangin po talaga na matagpuan nila yung kalayaan nagbibigay ng Panginoon para sila magkaroon ng kaligtasan. Sabi nga sa 2 Corinthians 6:2, 2 Corinthians 6:2, sapagkat sinabi ng Diyos, dininig kita sa tamang panahon at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kaya makinig kayo, ngayon na ang tamang panahon. Ngayon na ang araw ng pagliligtas. Amen. So, meron po talagang panahon. Ibig sabihin, pag may panahon na tinakda, may katapusan po yan. O, yan po yung sinasabi natin kanina. Ano po? May nakatakdang panahon ang Diyos maging sa kaligtasan ng mga unbelievers. Kaya hanggat may panahon, hanggat matatagpuan pa siya, dapat tanggapin na nila yung grace na inaalok ng Panginoon. Kung meron pa po sa atin dito na nakasama natin na hindi pa po naliligtas, ito na po yung tamang panahon para tanggapin ang kaligtasan na inaalok ng Panginoon. Yan din po yung sabihin natin po sa mga iba pa nating mahal sa buhay na may pagkakataong pang ibinibigay ang Panginoon para makalaya sila at maligtas at para magkaroon ng buhay na walang hanggan. So hanggat, sabi nga natin, hanggat bukas yung pinto ng kaligtasan ng Panginoon, dapat po tayo ay samantalahin na po natin yun na tayo makapasok po sa pinto ang nakabukas. Dahil pag sinara na nga yun, wala na tayong magagawa kagaya ng 5 foolish virgin. Po. Sabi nga sa Hebrews 4:7, sorry darling, nandyan ba? Sabi po dyan, kaya muling nagtakda ang Diyos ng isa pang pagkakataon na walang iba kundi gayon. Dahil pagkalipas ng matagal na panahon, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni David, kung marinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigatsin ang puso ninyo. Ayun po di ba? Once na narinig po natin yung gospel of salvation, dapat huwag na daw po nating patigasin yung ating mga puso. Kasi nga po may pagkakataon pa ang mga unbelievers kapagkat malaya pang naihahayag ang salita ng Diyos sa panahon natin ngayon. Kung marinig lamang ng mga unbelievers kung may maghahayag sa kanila. Kaya dapat tayo na po yun. Yun na yung katungkulan natin mga nakakilala na sa Lord na maghayag ng gospel para nang sa ganun po ay may madala pa po tayong unbelievers hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon. So ipaalam po natin yung palaging handang magtatawad ang Diyos, laging handang tanggapin ng Diyos ang mga nagsisising lumalapit sa Kanya. Sabi sa Isaiah 55:7, Isaiah 55:7. Dapat ng tulikuran ng mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ng taong liko.
Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. Amen. Praise the Lord. Ganun po, di ba? Ganun kabuti ang ating Panginoon. Yung grace po niya hanggang ngayon ay matatagpuan pa po. Kaya take time tayo to share the gospel of salvation to the unbelievers. Yun po yung gustong ipagawa ng Lord sa atin, ng mga nakakilala na sa Panginoon, na tayo po ay mag-share sa mga unbelievers para malaman po nila at hanapin nila yung deliverance o yung kaligtasan. Number 2, for the believers, ano naman daw po ang dapat nating isik? Tayo mga believers na po. So ano na yung dapat na hanapin natin? Letter A, seek for repentance. Ayan, mahalaga po yan na tayo po ay laging nagsisi, aware naman tayo na nagkakamali pa rin tayo, nagkakasala pa rin tayo, kaya kailangan po natin palaging lumapit at humingi ng tawad sa Diyos. Hindi po yung babaliwalain natin yung mga nagagawa natin, mga pagkukulang sa Lord. Dapat alam po natin yun na po bilang mga mananampalataya na po. Turning to God for repentance is doing His way. Yun po ang ibig sabihin na pag tayo po ay magre-repent, dapat gagawin na po natin kung ano ang pamamaraan ng Panginoon. Yun po yung humihingi ng tawad. Ako, hindi yung hingi natin ng tawad ngayon tapos uulitin din naman natin. Ulit, ako, dapat hindi po yun. Ngayon, para magawa po natin yung pamamaraan at kalooban ng Diyos, forsaking our own manners. Lahat po yung manners natin dati, yung old self po natin, dapat wala na po yun. Dapat nababago po tayo na pag hiningi na natin ang tawad, hindi na po natin binabalik-balikan yung kasalanan na yun. Amen po ba yan? To be with the Lord forever. Na po, kasi ayaw ng Lord na mapahamak tayo, kaya binibigyan pa niya tayo ng pagkakataong magsisi. Dahil handa naman siya laging magpatawad eh. Kung hahanapin niya siya para humingi ng tawad. So, ganun po. Sabi sa 2 Peter 3:9, 2 Peter 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Hindi po ba napakabait ng Diyos, napakabuti ng Panginoon. Alam niya na talagang nagkakamali pa rin tayo, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan, pero kung anong sinasabi niya, lumapit na tayo, hanapin na natin siya. No, parang ayaw niya na mapahamak po tayo. Gusto niya po tayo po ay mag-repent. Ang repentance requires a lifestyle change. Nababago yung pamumuhay. Dapat nandoon po tayo na po sa ganong sitwasyon na hindi pa ulit-ulit yung ginagawa po natin kasalanan. Hiningi natin ng tawad, kailangan ang transformed life para po pagdating ng Panginoon, na bago na po talaga tayo. Na-disiplina na natin yung sarili natin sa lahat ng bagay. May pagbabago dapat tayo araw-araw hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Yun po yung nagre-repent. Hindi po nagre-repeat. Ako, sabi nga sa Romans 12:2, Romans 12:2, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Amen. So, ganun po yung true repentance. Nauunawaan natin yung kalooban ng Diyos at ginagawa natin kung ano ang mabuti. Dahil yun po ang nakalulugod sa ating Panginoon. Yun po ang ibig sabihin ng repentance. Po. Letter B, ano pa daw po ang hahanapin natin? Seek the Lord diligently. Kapag hinahanap natin ang Lord,
dapat po diligently, meaning spending quality time with Him. Yun po ang ibig sabihin na pag hinanap natin siya, talagang may inilalaan tayong panahon para po manalangin po sa Kanya. Manalangin na prayer not only to ask for what we need, but meeting with Him. Yun po yung naghahanap sa Lord na talagang gusto lang natin, hindi sa lahat ng oras ay puro hingi tayo. Kaya natin siya hinahanap para makipag-fellowship po sa ating Panginoon. Yun po ang gusto ng Panginoon in praising and worshiping and expressing how much we love Him. Yun po yung gustong maramdaman ng Panginoon every time na hinahanap natin siya. Hindi yung puro hingi lang po tayo pag lumalapit tayo sa Kanya. So, di po dapat gano'n. Po, kung kailan lang tayo may kailangan, saka lang po, kung kailan mabigat yung sitwasyon, saka lang po tayo lalapit, saka lang natin siya hanapin. So, ang diligent po ay paglalaan natin ng oras para lang sa Panginoon. Meaning, no cellphone, no interruptions, wala. Pag sinabi natin diligently seeking for the Lord, sa Kanya lang talaga nakatuon yung ating panahon. Yun po yung gusto ng Lord na makausap po natin siya. Yung ma-worship natin siya. Maparamdam natin sa Lord na mahal natin siya. Ganun po ang Panginoon eh. Sobrang niya tayong mahal, kaya dapat napaparamdam din naman natin kung gaano natin siya kamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras sa Kanya na makipag-fellowship. Kung tayo po ay nakakatagal sa mga kaibigan natin, sa mga boyfriend or girlfriend natin ng ilang oras sa telepono or sa pakikipagkwentuhan, dapat ganon din po tayo sa Panginoon. Yun po ang gusto ng Lord. Sabi sa Jeremiah 29:12-13, Jeremiah 29:12-13, kung magkagayon, tatawag at mananalangin kayo sa akin, at diringgin ko kayo. Verse 13, kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Amen. Amen. Yun po di ba? Seeking the Lord diligently is wholeheartedly. Buong puso daw po tayo pag hinanap natin siya. Pag nakipag-fellowship tayo sa Kanya, be sure na buong puso po yun. Hindi po yung nagmamadali lang tayo. Na talagang parang nakikipaghabulan lang tayo. Para sinisingit-singit na lang natin ang Panginoon, nawa hindi po tayo ganon. Seek po natin yung Kanyang salita, seek po natin yung comfort na habang kausap natin siya, talagang nararamdaman natin yung comfort na nagmumula sa Panginoon. Nang sa ganon, masik din po natin yung direction na gusto po natin gusto niyang ibigay sa atin. Makikita po natin yun pag tayo po ay malapit sa Kanya wholeheartedly. And seeking Him is knowing Him better. Yun po yun. Diba? Mas makikilala po natin ang Panginoon pag talaga tayo ay nagbibigay ng oras sa Kanya. Hindi yung kalimutan mo muna yung mga hihingin mo. Paramdam mo muna sa Kanya na siya yung kailangan natin sa buhay natin ito. Mahalaga po na kilala natin ang gusto ang Panginoon. Mangyayari lang yan kapag lagi po natin siyang ka-fellowship. Sabi sa Awit 63 verse 1, sabi po dyan, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Amen. So yun po ang gusto natin na ipakita po natin sa Diyos na kailangan natin siya. Na para daw tayong tuyong lupa, di ba? Pag nakita po natin ngayon yung puro mga lupa natin na tuyong-tuyo. Pero po gawas sa umulan, talaga pong sip-sip kaagad po yung tubig eh. So ganun po ang mga anak ng Diyos. Yun yung
gustong makita ng ating Ama. Yun po yung nais niyang maramdaman na kung wala siya, wala tayong magagawa. Yun po. Yung total dependence po on Him. Yun po ang gusto ng ating Panginoon. Ay makita po sa bawat isa sa atin. Stick po natin siya diligently or wholeheartedly. So ano po ang magiging resulta once na tayo po ay hinahanap natin ang Lord diligently? Ako, sabi po sa result, we will lack nothing. Ayan po. Sino po ang may gusto niyan? Na po na lahat ng ating pangailangan ay pagkakaloob ng ating Panginoon. Kilala naman natin ang Lord, siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Sabi nga sa awit 34 verse 10, ang mga batang leon ay nagkukulang at nagugutom, ngunit silang humahanap sa Panginoon sa mabuting bagay ay hindi nagsasala. Ayun po di ba? Lahat ng mga matatanggap po natin ay lahat ng mabuting bagay. Lahat nagmumula kasi sa Panginoon. Sabi nga, the lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good things. Yun po ang kabutihan ng Panginoon sa atin. Yung mga leon na samantala na matatapang sila, pero pwede silang manghina, pwede silang magutom. Pero ang mga anak ng Diyos, hindi magugutom. Once na hinahanap po natin siya, diligently. Ganun po. Hindi niya tayo pagkukulangin sa lahat ng mabubuting bagay. Kaya lumapit po tayo sa Kanya. Kaya patuloy niya pinapaalala sa atin, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Po, maghahanap pa ba tayo ng iba? Nawa, hindi na po. Dapat siya yung una nating hanapin. Hindi po si Bombay, hindi po kung sino pa man na kailangan po natin. Ako, kailangan Diyos po ang may kakayanang magbigay ng anumang kailangan po natin. Hindi po yung pag malalakas tayo, pag may trabaho tayo, ay hindi natin kilala ang Diyos. Pero pag may sakit na tayo, ayan, kilala na natin ang Lord. Dapat hindi po. Dapat talagang magsumiksik tayo. The more tayo magsumiksik, the more tayong pinagpapala, the more tayong magsumiksik sa ating Panginoon. Bakit po? Sa Kanya lahat galing yan, hindi po ba? Kaya huwag po natin kalilimutan ang ating Panginoon. We were called to forsake our own ways. Kinakalimutan na daw po natin dapat yung dati nating mga ugali, yung dati nating pamamaraan, wag na po dapat yun ang tinatahak pa rin po nating landas ngayon. Na po, dapat iniiwan na po natin lahat yun to walk in righteousness and be blessed. Siyempre, gusto natin maging matuwid, gusto natin ipagpalain tayo ng Lord, kaya sundin naman po natin yung Kanyang kalooban. Kasi binago na po tayo ng Lord, di po ba? Nang tanggapin natin siya, kaya kalimutan na din po natin yung dati nating masamang pamumuhay. Na po, lumakad na tayo ayon sa Kanyang kalooban. Po, yun po. Ano mangyayari yon? By seeking Him always. Palagi natin siyang hanapin sa buhay po natin ito. Bilang last verses po natin, awit 119, 1 and 2. Ang sabi po dyan, awit 119 verse 1, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Yan po ang gusto ng Panginoon. Araw-araw. Para po maging malinis yung pamumuhay natin, maging maayos yung buhay po natin. Po, hanapin din po daw natin. Hanapin natin yung kautusan niya palagi. Meaning, basahin po natin ang kanyang mga salita. Pakinggan natin yung mga sinasabi ng Lord sa Bible study, sa worship service every Sunday, GBS. Po, wala po tayong lusot sa Panginoon Diba? Dahil palagi po hinahayag ang kanyang mga salita. Ano daw po tayo? Pag ginawa natin yan, mapalad daw po tayo. And verse 2, mapalad ang
sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Yan po, lagi po natin isik yung kalooban ng ating Panginoon with all our hearts through prayers or fellowship with the Lord hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Hindi po yung kung kailan lang natin gustong lumapit sa Lord, kung kailan lang natin gustong manalangin, tapos kung kailan lang natin kailangan. Dapat po, alam natin na kailangan natin ang Diyos araw-araw. Kaya parang gusto natin to be with Him forever, hanapin din po natin siya araw-araw. Po. Kapag palayan po tayo ng Panginoon, sa atin pong pinag-aralan ngayon, nawa po ay naramdaman po natin ang kilos ng ating Panginoon. Darak po tayo ngayon